Nasolusyonan na pala itong problema namin sa tubig. Actually, hindi capacitor yung sira, yung buong motor na daw. Dahil nga, humingi na ako ng tulong sa pinakapaborito kong tao. At ang sabi nga niya ay bumili na lang ng bago. Dahil hindi lang capacitor ang sira, kundi buong motor na. Nagpatulong na nga rin ako kung paano yung tamang pag-setup nito. Around 800 pesos lang pala ang bili ko dito sa online. And dito na rin namin siya pinuesto, tinanggalan namin siya dun sa taas. At the same time, nilinis na rin namin sa parteng to. Na-realize ko rin kasi nung nakaraan, dun sa failed attempt kong gumawa ng non-electric or DIY water pump na malaking factor ang gravity sa pagpump ng tubig paakyat. Kaya ibinaba na lang namin para less yung stress sa motor. And at the same time, magamit namin itong area na ito. Kung maaalala ninyo, ito yung una kong sinimulang i-clear noon na naging tambakan ng basura ng katabing resort. Then lately lang namin na-discover na malaking banyo pala. Kaya maigi na rin gamitin para lagi ring nalilinis. Para kahit dito na kami maglaba, tapos igib-igib na lang papunta dun sa kabila kung gusto namin maligo. Alright! May 2024, nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila sa kagustuhang masimula ng paglalahad ng sariling istorya kasama ang munting pamilya dito sa isla. Malinaw sa akin saan ang patutunguhan, pero akin ring natutunan na ang buhay ang masusunod kung saan ito idadaan. Kaya naman atin na lamang itong susundan habang dinodokumento ang mga aral at kwento sa mismong proseso nito na siya na ring magiging libro na pwedeng balik-balikan pagdating sa paroroonan. Tuloy pa rin nga yung journey namin sa pagtatanim. Though nakakaani na kahit papaano, patuloy pa rin natututo sa proseso. Ganun talaga siguro. Kaya yung mga ginawa namin na ang resulta ay positibo, gagawin lang namin ulit ito. Tapos yung mga hindi naman naging positibo ay kailangan ng pagbabago sa proseso hanggang sa makuha natin ang tamang formula para dito. Marami na kaming tinangka na itanim dito, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin malaman ang dahilan bakit ni isa sa kanila hindi lumago. Actually 80% nga ay hindi na nabigyan ng pag-asang tumubo. Kaya naman oras na para sumuko. Magagamit pa rin naman natin ang bawat parte nito. Yung lupa ay gagamitin natin sa ginawa nila Mama at Jaden. Tapos yung mga retaso naman ng semento ay ialay na lang natin dito. Well, along the way, marami talaga siguro tayong maiisip at susubukang idea na hindi akma ang resulta sa kung paano ito sa isip ay unang nagpakita. Tama nga ang sabi ng aking ama na magkaiba ang nalaman mo lang dahil sa napanood at nabasa kung ikukumpara sa natutunan dahil ito ay ginawa o sinubukan. Though pareho silang kaalaman, mas malalim nga lang yung pag-unawa sa mga bagay na ating nagawa o ginawa. At sa panahon ngayon, marami tayong pwedeng malaman pero hindi lahat lubos nating nauunawaan. Kaya okay lang din na wag agad natin husgahan ang mga bagay o pangyayari na hindi pa natin lubos na maunawaan. So ngayong araw i-share ko sa inyo ang isa sa pinakapaborito kong ulam na kapag dito sa isla mo lulutuin, around 20 pesos lang ang iyong gagastusin.
hours later. Memorable sa akin itong ulam na ito dahil kapag umaakyat kami ng bukid noong maliit pa ako, ito ang madalas naming ulamin ng aking lolo. Naalala ko pa nga, ako yung laging pinapabili niya ng sardinas. Tapos wala pa itong 10 piso. Kaya kahit simple man sa karamihan, isa ito sa paborito ko. Kasi ang galing lang din na merong mga pagkain na parang time machine. Sa ngayon, wala pa ring solusyon ang problema sa laptop pero hindi ibig sabihin nun na matitigil na ang paglahad ko ng aming kwento. Though, doble o triple ang oras at lakas na kailangan kung ikukumpara sa nakasanayan. Pero tuloy pa rin tayo sa paghakbang kahit 1 pulgada lang. Ang importante, umaabante. You know. Oh